Baba siya kung sino ang makakatanggap ng ebanghelyo in specific po sa pagkakataong ito, kung sino ang makakatanggap ng ebanghelyo ayon sa itinakda po niyang panahon. Well, bilang introduction mga kapatid, ngayon ay ang viral na balita, hindi magandang balita, ay ang nangyari po kay Christine Dacera. Si Christine Dacera mga kapatid, isang tipikal na dalaga na nagnais lamang na huhulin ang New Year celebration kasama ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Kailanman ay hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay mauwi sa hindi katanggap-tanggap, isang kakilakilabot na pangyayari na magdudulot sa seemingly untimely death. Seemingly untimely death kapagkat naniniwala naman tayo na talaga ang Diyos na nagtatakda sa lahat ng bagay. Pero sa pantaong paningin, it was an untimely death para sa kanya. Marahil ay iniisip niya na kontrolado niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa para lamang makita na siya ay magiging wala sa control. Dito ay sinasabing dahil sa kalasingan, karagdagan dito ay yung siya ay napainom ng droga. Pero tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng naiwan. Hindi natin sinasabing sumalangit daw ang kanyang kaluluwa sapagkat ang lahat naman ay ang tao ay itinakda sa kabila at yung kung saan siya malalagay doon, yun ay defined yun. At kung nandun na siya sa kabilang buhay, wala na magagawa pa para sa kanya kung napalagay siya doon sa hindi magandang kalalagyan ng mga kaluluwa o kung napalagay siya doon sa piling ng Panginoon, yun ay fixed na po yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa namamatay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, no? Kasi ng typical, no? Yung typical rather na may she rest in peace, no? Ang mga pare dinadalangin pa ngayon may she rest in peace. Kasi kung sa peace ka talaga pupunta, doon ka. Ngayon, kung sa kasamaan na kung saan ay nandoon ang mga kaparusahan, ay talagang doon ka. Well, ang mga tao po ng Diyos, matagal na nilang alam na wala naman talaga silang hawak o control sa mga sitwasyon. Especially so when it comes to doing the work of God in saving lost souls. Ang mga mananampalataya ay nalaman nila na kinakailangan na ilagak nila ang lahat ng bagay sa mga kamay ng Diyos. Ang kailangan lamang gawin ng mga mananampalataya ay magkaroon ng wastong discernment, pagkaunawa, at tahakin ang daan na kung saan ninanais ng Diyos na sila ay lumakad doon. At dito ay titingnan natin sa ating text na babasahin ang katotohanan nito, ating i-expound sa araw na ito. Nakukuhanin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 16, ang mga talata ay 6 hanggang 10. Acts 16, verses 6 hanggang 10. At babasahin ko po sa Tagalog ng ang dating Biblia. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinya at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa Misya, ay nagsilusong sila sa Troas. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo, na namamanig sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. So, nakita po natin si Apostol Pablo ay patungo sa Macedonia dahil sa isang tipo ng direksyon ng banal na espiritu na ang ginawa ng banal na espiritu ay siya'y pinigilan. Ang ginamit na Greek word dito ay kolithentes, no? Na kung saan ay direktang pagpigil. Ang ginamit naman dito sa Tagalog na binasa natin ay pinagbawalan. Okay. Na ipangaral yung Ebanghelyo sa Asya. Dahil papupuntahin pala siya sa Macedonia. Kung iisipan natin, wala naman talagang mali doon sa pagnanais ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita sa Asya. Well, ito po ay hindi Asya sa ating panahon ngayon,
Ito po ay Asia Minor. Noong panahon nila ay tumutukoy ito doon sa kalaparan ng Turkey sa panahon natin ngayon. Pero hindi po ito yung timing ng Diyos. Kung kaya nga po pinigilan, or sabi natin sa Tagalog, ay pinagbawalan ng banal na espiritu. Wala pong detalye tayong mababasa rito kung paano pinrevent ng banal na espiritu ang gawain ito patungo na sana doon sa Asia o sa Asia sa Tagalog. Sa verses 9 hanggang 10 ay meron pong isang divine vision na magdidirekta kay Pablo upang tumungo siya sa Pilipos na nasasakop po ng Macedonia. Ang direction po ng Espiritu ay common po yan. Pagbabasahin natin sa Acts na talagang merong direct na intervention ng pag-guide ng banal na Espiritu. Gaya ng Acts 4:31, Acts 8:29, Acts 10:44, and Acts 13 verse 2. At kung ito po ay ang mga nangyayari po na pag-guide doon, napansin natin ay supernatural. Nandun talaga yung Espiritu Santo na kung saan ay kumikilos ng lampas sa ordinaryo para malaman ng tao ang direksyon na kanyang tutunguhin, papaano siya kikilos. Nandun ang leading ng Holy Spirit in a supernatural way. Hindi po natin ito dapat ganon isipin din sa ating panahon na supernatural. Sapagkat yung pong kalooban ng Diyos ay malinaw na po sa atin. Nung panahon na yon, the Bible was on process. Di ba? Yung si Apostol Pablo, siya pa nga yung gagawa pa ng mga sulat, ng 13 sulat out of 27 books of the New Testament to complete the whole scriptures, Old and New Testament. But after its completion, we have the complete Word of God as our guidance. So, hindi na po tayo mangailangan ng mga supernatural means para malaman natin ang kalooban ng Diyos. At yan po'y malinaw na inihayag sa atin dito sa 1 Corinthians chapter 13. Ang mga talata po ay 9 hanggang 10. Nasabi rito sa unang Korinto 13, 9 hanggang 10, hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganon din ang pagpahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit, pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang ating kakulangan. So, dito ay merong mga in part. At kung babasahin po natin itong bahaging ito, itong malaking bahagi, ay marami mga in part na binabanggit dito. We prophesy in part. May mga kaalaman na in part, pati yung prophesying in part. At dumating na yung perfect. At yung perfect na tinutukoy dito ay ang Biblia. Sapagkat this is yung perfect prophecy, di ba? Nandito na eh. Perfect knowledge, nandito na rin. Dito yung perfect na sinasabi. At dito hindi ko naman binasa, pero nandito rin sa ating chapter, dito sa Acts 16, dito yung pangyayari kay Lydia, na kung saan yung kanyang buong sambahayan ay naging starting point ng pagtatayo ng isang local church na siyang ninanais ng Panginoong Diyos doon sa lugar na iyon. Ano nga po ba ang nais ng Diyos? Ano ba yung prinsipyo sa pagtatayo ng iglesia? Ito po yung sinabi niyang malinaw sa Lucas 10. Luke 10. Sa Lucas 10, ang babasahin ko po ay verse 2 and tatalong po ako ng verse 5 hanggang 7 tungkol po kapag nagsusugo ang Panginoon. Ano po ba yung guide na sinasabi niya? Ito po yung principle. Sinabi niya sa kanila, marami ang anihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Ito po tumutukoy sa mga tao. Yung aanihin, yun po yung mga tatanggap ng ebanghelyo. And ang sabi niya sa verse 5, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Kung ang nakatira roon ay
maibigin sa kapayapaan, mapasa kanila ang kapayapaang idanalangin ninyo. Ngunit kung hindi rin nila makakamtan iyon. 7. Manatili kayo sa bahay na tinutuloy ninyo, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay, kainin at inumin ninyo ang anumang ihahain nila sa inyo, dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. So makikita po natin dito na ang pag-church plant ay kapag may isang sambahayan, isang household na tumanggap sa isang missionary, so doon siya mag-concentrate sa household na yon. At bahala ang household na yon para sa maintenance ng kanyang pang-araw-araw na pangailangan. So ito po yung kalooban ng Panginoon. We must acknowledge God's will for us. At kapag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon, we should act upon it in an objective way as bilang priority po sa ating mga pagkilos. And it teaches us that we should move forward with the knowledge that God will lead our way. Kaya nga, meron po tayong mensahe na pwede makuha rito. Every situation is by God's direction for the gospel propagation. So, yung pong bawat mga pangyayari, bawat mga sitwasyon, ito po ay hindi po ayon sa kung ano yung talagang pinalano natin, kung ano yung ating ikinilo sa ating sarili, kundi malinaw na sa direksyon ng Diyos para sa pagpalaganap ng Ebanghelyo when it comes to Christian ministry. Kaya nga makikita natin dito that God's sovereignty covers even the revealing and the withholding the gospel. Kaya po, yung mga iba, nag-worry, paano daw yung mga hindi maabot ng Ebanghelyo? Di ba, yung mga liblib na lugar, yung mga tribo, mga katutubo, na hindi pa naabot ng Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. Well, bahala po doon ang Panginoong Diyos. Kung nais ng Panginoong Diyos na sila ay makarin ng Ebanghelyo para sa kaligtasan, ay yun po'y nasa direksyon, nasa kontrol ng Panginoong Diyos. God intervenes in all the affairs of men. Lalo patigit sa ministeryo niya. Saan po ba natin mabasa na ang Diyos nga ay nakikialam sa lahat ng mga gawain ng tao? Ito po'y malinaw na makikita natin sa Jeremias 10:23. Jeremiah 10, verse 23, na kung saan inihayag sa pagitan ng kaisipan ni Prophet Jeremias nang kausap niya ang Panginoong Diyos. Ang Espiritu Santo na sama sa kanya ay nag-udyok upang sambitlain niya ang katotohanan na ito. Anong sinasabi rito sa Jeremias 10? Ang talata ay 23. Ang sabi rito, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in a man that walks to direct his step. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Dahil sa katotohanan ito, ano ang naidalangin ni Jeremias? Ang sabi niya sa verse 24, O Lord, correct me, but with the judgment, not thine anger, lest thou bring me to nothing. O Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pagitan ng katulan, wag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Bakit? Sapagkat mga pagkakataon na si Jeremias ay kumikilos ayon sa kanyang sariling mga haka. Kaya napatuwid siya sa Panginoon. Pero malinaw ang katotohanan na sinasabi rito na hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mahakbang. Sino nagkukorek? Ang Diyos. Isang patunay, Proverbs, buksan natin ang aklat ng Kawikaan, mga talatang 24, ang kabanata ay 20. Proverbs 20, verse 24. At tingnan natin ang isang timeless truth na sinasabi rito ng isa sa hindi naman isa, kundi siyang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, si Haring Solomon. Diverse weights are an abomination unto the Lord. Dito pala. Umpisahan ko dito sa
verse, kasi ang sabi ko, no, 24, no? Umpisahan ko sa verse 23. Diverse weights are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Then sa 24, sabi dito, man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? So, maaaring ang maraming mga, sabihin natin, katiwalian na nangyayari sa mundo. At yan ay hindi mabuti. Subalit magkagayon man, nananatili ang katotohanan na ang Diyos pa rin, no? Ang merong kapangyarihan sa mga pagkilos ng tao. Ginagamit niya ang mga bagay-bagay, ang mga sitwasyon, at may pagkakatiwala sa Kanya because He is full of wisdom. His wisdom is immeasurable. Sapagkat nalalaman niya ang Kanyang ginagawa at ang kauwian nito ay para sa Kanyang kalooban. Sa Diyos, hindi natin siya pwedeng sabihin natin na patawan ng kasamaan kung may mga bagay na ginagamit siya na sa ating paningin kapag tayo ang gumawa nito ay masama at sa paningin ng society ay masama. Subalit ginagamit ng Diyos sapagkat God is sovereign for its good end. Dahil merong layunin ng Panginoong Diyos at ang kanyang layunin ay matatayo. At ito ang isang bagay na hindi maintindihan ng marami kung kaya yung description ng Diyos ng Biblia ay binabago nila. Gumagawa sila ng kung paano nila kinikilala or kung ano ang Diyos sa kanila. Pero tayo, sa atin man, hindi katanggap-tanggap ang mga bagay na ito, parang hindi logical o sabi natin hindi makatuwiran. Pero of course, yan ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. The multiple instances of direction by God underscore divine involvement. Doon sa nakita natin kay Apostol Pablo, may itinerary na si Apostol Pablo, mayroon na siyang plano kung saan siya pupunta. At makikita natin dito na hindi human planning, but what God wills that drives the response. So, yung plano niya papunta sa Asia upang dalhin ang ebanghelyo doon sa mula doon ay papayao siya doon sa kaduluduluhan ng panig ng known world. Pero sa sitwasyon na ito, naging malinaw, ginawa ng Diyos na malinaw kay Pablo na meron siyang ibang ministerial itinerary na yun na ninanais ng Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, isa lamang ang dapat na maging tugon ni Apostol Pablo, and that was obedience. Pero kung nalalaman lamang ni Pablo, later o nalaman niya na meron palang practical ding ikinabuti na nagtungo siya sa Macedonia at maraming mga naging Kristiyano doon sa Macedonia. Ano ang naging kabutihan noon? Sapagkat ang mga Macedonians, yung mga Kristiyano, mga taga-Macedonia ay napakalaki ng naging bahagi o naging tulong doon pa sa mga susunod na ministeryo ni Apostol Pablo. Particularly, nung siya ay nagministeryo sa lugar ng Corinto. Bakit kamo? Basahin natin yung ipinahayag niya. Na later on, na-discover niya na, kaya pala naman Kumbaga, practically speaking, ay meron sa kanyang magiging malaking tulong sa pag-ebanghelyo pa sa mga iba. Buksan natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 9. Ikalawang Korinto 11. Ang sabi dito sa Ikalawang Korinto 11, ang sabi sa 9, at noong kinapos ako sa aking mga pangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangailangan. Iniwasan kong maging pabigat sa inyo at yan ang palagi kong gagawin.
Kasi alam niyo itong mga taga-Korinto, mayayaman ito, sumasagana sa lahat ng bagay, subalit, dinideprive nila ang kanila mismong church planter, ang kanila mismong missionary. Pero dahil ganun nga sila, ay ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya. Ginamit ng Diyos ang mga taga-Macedonia para mag-provide sa pangailangan niya sa kanyang pagministeryo. Kaya nga sabi rito, hindi lang mga taga-Macedonia, maging iba pang mga iglesia doon, sa iba pang mga bahagi na kanyang pinagministerya ng una. Ang sabi niya sa verse 8, tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia nung ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. Dito ay parang ipinapahiya niya, pinapamukha niya sa mga taga-Korinto na dapat kayo na ang tumutulong sa akin dahil kayo isa ng lokal na iglesia na dapat magsuporta sa akin. Pero yung pang mga ibang iglesia pa ang tumutulong sa akin. Ika nga. Well, sa mga ganyang pagkakataon, parang sabi natin, ito yung pagkakamali ng mga taga-Korinto, pero ginagamit pa rin niya ng Panginoong Diyos. May mga ganong mga pagkakataon. Kumbaga, hindi mahadlangan ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Diba, sa pagpalaganap ng Ebanghelyo, we must utilize financial means, pero ang Diyos ang nagpo-provide. Kung ito bang mga taga-Korinto ay mga madadamot, well, bahala ang Diyos. Parang gano'n, ano? Kagaya, mabigay ko na ng example, ano? Sa pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Very recently, ay ang Diyos ay merong tao na ginagamit na hindi natin naasahan. O kagaya halimbawa nga, naikwento ko sa inyo noon, tungkol kay Pastor Ben Kapage. So wala naman siyang kaugnayan sa atin, no? Na hindi nga siya kabilang din sa Reformed Baptist Church. And yet, God, I believe so, God is using him para i-provide sa atin. Dahil sinabi na nga kay Lisa, nakaraan, mamili na tayo. Kung anong lupa, kung saan lang tayo bibili ng lupa, o lang lupa ang bibili natin. Para pagtayuan ng ating lokal na iglesia. Yan po yung pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Kung ito man ay magtutuloy-tuloy. Kaya ang sa atin lamang, iasa natin ang lahat sa Panginoong Diyos, lalo tigit sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. So we must endure the frustration of our own plans. Kasi yung mga iba, kapag hindi natutupad yung gusto nila, napakabigat ng kanilang kalooban, masama ang kanilang loob. Pero, napupustay talaga, hindi naman maiwasan. Pero, para sa atin, endure natin yung frustration. Sapagkat, yan ang magdadala sa atin para ating matuklasan yung opportunity na binubuksan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano po yung masasabi nating dakilang katotohanan na inihahayag sa atin ito? Itinuturo ito sa atin na ang Diyos ay meron ng taunang mga plano. At isang malinaw diyang halimbawa na gagamitin natin, yung Jeremiah 29:11. Sino po sa inyo ang merong, yan ay kanyang memory verse? Kasi maraming may memory verse yan eh. Wala ba sa inyo na memory verse yan? Jeremiah 29:11. Alam ko, memory verse mo yata, listen. Okay, sabi rito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Ito po ay hango po ito sa sulat ni Jeremias na para doon sa mga nakaptive sa Babylonia na isiparating ng Diyos sa kanila. At sila po ay tinuturuan po o nirecommend din ng Diyos sa kanila through the writings of Jeremiah na sila ay magtiyaga pa, maghintay pa, be patient. Kasi meron doong false prophet na nagsasabi, tayo ipalalain na ng Diyos sa pagkakaalipin, magsipaghanda na kayo. Pero hindi na sinabi ni Jeremias kasi sabi sa kanya ng Diyos, sabi mo sa kanila na meron pang 70 years silang mararanasan doon. Hindi naman matatanggap. Pangit na balita para yun sa mga mga nasa Babylonia, mga naging alipin doon. 70 years, magiging alipin sila doon. No?
at maging mabuti silang mamamayan doon, pasakop sa nakakasakop sa kanila, hindi yun katanggap-tanggap. Kaya mas tinatanggapan nila yung prophecy or false prophecy, ika nga. Noong si Shemaiah, yun ang isang sa mga false prophet na nandoon eh. And bahagi din dito yung mga kahatulan or judgment na i-denounce laban doon sa mga false prophets na dumadaya o nanloloko doon sa mga natapon doon sa Babylonia. Pero isang makikita rin natin dito na hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang mga tao. Kahit na sila alipin doon sa Babylonia, meron siyang plano na sila ibigyan ng bagong panimula kasama ng bagong layunin upang sila gawing bagong mga tao niya. Sa ganun ding paraan, ang Diyos ay tumatawag ng mga bagong tao ngayon upang tipunin at ipasok sa pagkalinga ng kanyang minamahal na anak. And this is through the establishment of local churches as physical evidence of the existence of God's kingdom here on earth. Kaya ito po'y kalooban ng Diyos at plano para sa atin na tayo mapabilang sa kanyang mga tao. Tayo ay tinatawag niya sa pagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And the point is that God always has people in every generation who would work together for His purpose. Kaya tayo ay, di ba, sa mga samahan, kahit sa mga sekular na samahan, merong leader na nagbibigay ng encouragement, di ba? Para yung mga miyembro ng samahan na yon, maudyukan sila na mag-move ahead. Yung leader ay siyang naniniwala na magagawa ng team ang task. At yung leader na yon, siya nagbigay ng task at siya rin kasama nila sa pagsagawa nito all the way. Well, God is that kind of leader. Nalalaman niya ang future. And His plans for us are good and full of hope. Yung mga tao nga, mga leader, may mga plano sila na kumisan talagang hindi naman nagsasucceed. Pero dahil ang Panginoong Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat, siya ang ating puno, tayo makakaasa talaga ng pag-asa sa anumang mga plano na yan. At maaring may mga tao na nagpaplano na against God's will, pero nang sabi sa Proverbs 21 verse 30, Proverbs 21 verse 30 says, there is no one wise enough to make a plan that can succeed if the Lord is against it. And kahit tayo mga kapatid, magplano man tayo na magplano at na tingin natin ay maganda ito, pero kung hindi naman ito sang-ayon sa Panginoon, kung laban naman sa Panginoon dahil meron siyang ibang plano para sa atin, hindi tayo magtatagumpay. Okay? And dapat nating ikatuwa yan, hindi natin dapat ikalungkot. Sapagkat ang ating plano, hindi tayo nakakatiyak kung ano magiging kahinatnan, kung maganda ba or kung may flaws ba ito. Well, naalala ko, sa isang grupo sa FB, merong nag-post doon, isang poster, sabi niya, why did God create Lucifer? Alam naman niya na magiging masama si Lucifer, maraming kasamang gagawin sa mundo. Bakit pa niya nilikha ito? Maraming mga sari-saring mga saguton, merong akma naman, merong hindi maganda, at humaba na ng humaba ang trend. Pero masasabi ko lang, kung nalalaman nila yung Biblia, alam na nilang sagot. Bakit ka? Gaya na sinabi ko sa inyo, tapos na yung Biblia. And yung redemption history, nakasulat na sa Biblia. Kung sila pamilyar, pagdating doon sa Revelation, pumunta na lang sila sa dulong chapter. Di ba maganda yung kinahinatnan? Well, future pa yon, hindi pa natin maranasan. Pero alam na natin na maganda yung kahinatnan dahil nakasulat na sa Biblia. Isang napakarilag, a grandeur outcome sa lahat ng mga pangyayari dito. Mga nangyari noon, nangyayari at mangyayari pa, and at the end, makikita natin, napakaganda ng kauwian. Di ba kasama dun si Satanas sa ginamit ng Diyos? So, everyone is a participant, and even Lucifer. Kaya, bakit nilikha
ng Diyos si Lucifer samantalang siya'y magiging masama at marami pang dadating sa kasamaan? Nalalaman ng Diyos. No, yun yung way niya eh. He is full of wisdom at ginagamit niya yon para sa kanyang layunin sa ikabubuti ng mga anak niya. Diba? Kaya hindi natin dapat question ng Diyos bakit. Kung ikaw ay pamilya sa Biblia, alam mo na kung bakit. Diba? So, as long as God who knows the future provides our agenda and goes with us as we fulfill His mission, we can have boundless hope. Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng mga pain, mga suffering, mga hardship sa buhay. Pero titiyakin ng Diyos na malalampasan natin ito patungo sa isang maluwalhating konklusyon. Kaya bilang hamon sa atin, don't make it a habit to rush everything from decision to actions. Meron mga tao kapag nagplano, nagdesisyon, ura-urada, gawin agad, ha? Meron pong time of waiting. Gaya ng halimbawa dito sa pangyayari kay Apostol Pablo na papunta sa Asia, sa Bithynia, kasama ng kanyang mga kamanggagawa. Alam niya na walang gospel doon, kaya kinakailangan ito doon. At handa si Pablo na ibigay ito sa kanila. And yet the gospel was not preached. It was not a time to labor, but a time to wait. Hindi natin alam kung paanong kumilos ang Espiritu Santo kay Pablo at sa kanyang mga kasama, kung bakit sila hindi nakapunta sa Asia. It may have been through a prophet, a vision, or inner conviction, or some other circumstances. But to know God's will does not mean we must hear His voice. He leads in different ways. Ngayon, kapag hahanapin natin yung kalooban ng Diyos, unang-una, tiyakin natin na kung ano man yung plano natin, ito'y naka-harmonize dun sa kalooban ng Diyos. At siyempre, magtatanong ka dun sa mature Christian. Hingin mo yung kanyang advice. At siyempre, check mo rin yung motibo mo. Ikaw ba ay nagnanais lamang ng mapagbigyan ng sarili mo? Or ang iniisip mo yung gusto ng Diyos? And hindi dapat mawala dyan, manalangin sa Diyos. Sapagkat siya ang nagbubukas, siya ang nagsasarado ng mga pintuan. Kung ito ay kanyang ninanais. So, bilang konklusyon mga kapatid, ano po yung makukuha nating mga aralin sa ating paksaid ngayon? Yung katotohanan, bagamat hindi nakikita, na nandyan ang presensya ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Kasama ng mga tunay na mga lingkod ng ating Panginoon Kristo. The development of the Christian Church is the proper care of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Yung duty ng mga Kristiyanong mananampalataya, especially yung mga Christian ministers, mga manggagawa, is to wait upon and follow the leading of the Spirit. The certainty that guidance will never fail those prepared to accept it. So, mga kapatid, may mga dumarating sa atin, hindi naman natin inaasahan, pero yan ay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat God has a plan for our lives, and regardless of our current situation, He can work through it to prosper us and give us a hope. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat